Your number one reason para magturo, hindi pagtuturo ang dapat mong maging trabaho o profesyon. Kasi dito talaga yung commitment mo, yung dedication mo dapat nandun. Huwag kalimutang mag-like, follow, and subscribe upang manatiling updated sa iba't ibang kwento ng Kayod. Ano na po ang advice ninyo sa mga aspiring na teacher? Siyempre po maraming mga tinitignan maging guro pero alam nila yung struggle, lalo na sa Pilipinas, yung sa sweldo, sa workload, at nag-aalangan. Ano yung mabibigay niya na advice sa kanila? Number one dyan, para sa mga aspiring teachers o mga bagong teachers, kailangan talaga nandun yung commitment mo. Kasi if you are not committed and you are just looking sa salary mo, sa numbers, hindi mo magagawa yung bagay na dapat ay gawin mo. Kasi pag committed ka, everything comes in Dahil binibigay mo yung best mo. And then, yung monetary kasi, syempre, kailangan natin, meron yan. Pero if that will be your number one reason para magturo, hindi pagtuturo ang dapat mong maging trabaho o profesyon. Kasi dito talaga, yung commitment mo, yung dedication mo dapat nandun. That is why, sa pagtuturo, yung oras talaga, hindi pwedeng hindi ka maglala ng extra hours. Although, mayroon sinasabi, sobra-sobra na nga yung hours. But still, nasa atin pa rin yan, nasa aming mga teachers, on how we will manage yung time. Lalo ngayon, pagod ka, pahinga ka. Kasi, pag ikaw ay nawala, may papalit sa'yo. Diba gano'n naman kahit naman sa normal jobs, diba? Gano'n naman Teachers napapagod yan. Pero if you want to enjoy your teaching career, yung commitment, yun talaga sa akin, yung commitment and dedication. Siyempre, pag committed ka, you should be dedicated. Okay, yung passion mo. Ako katulad ko, teaching is not really my passion. Pero ito yung naging bread and butter ko. Mapupunta sa engineering kung hindi dahil kay Sir Doc. So, lagi kong maaalala si Sir Doc. Hindi ko na siya nakikita masyado, pero palagi kitang maalala, Sir Doc. Madaming ganyang impact din